Yo, what is up mga kalapatids? Ngayong araw ay samahan nyo ako na mag-hand feed ng 18 days old na YB. Ito yung kauna-unahang YB ko at ito yung kauna-unahan din na mag-hand feed ako. Let's go! So ang ingredients nga pala ay chick grower mga tre. Ayan, 1 teaspoon. Or teaspoon ba tawag doon sa maliit na lalagyanan na yan. Tapos moringa powder at probiotics na konti lang. Ayan, lagay na natin yung moringa powder. So hindi to pang araw-araw ha. Hindi araw-araw nilalagyan ng moringa at probiotics. Kumbaga ngayon lang dahil para may forma yung ating ginagawang video mga dre. Kasi ito, maligamgam na tubig mga tol. Yan maligamgam lang. Madudurog din naman yan eh. Yan, pagkatapos niyan eh, imimekos-mekos natin yan. Mekos-mekos na yan tornado. Yan, mekos-mekos lang. Tapos, pag medyo lumambot na yung feeds, durug-durugin naman natin yan. Gamit yung ating scooper, mga dre. Tapos ito, ready na. Punas-punasan lang natin yung YB natin dahil medyo madungis siya. Naapak-apakan siya ng kanyang magulang or naiipot-iputan siya. May mga times na naiipot-iputan siya, mga dre. Yan, tamang punas lang tayo. Tapos ready na natin yung ating munting syringe, mga dre. Pero marami pang mas better na syringe siya. Merong mga nabibiling syringe, tapos yung iba naman is yung sineseta pa na syringe. Pero dahil nga palaki na yung YB ko, lumalaki na siya, ay minadali ko na siya na ma-hand feed at para magawa ko na rin itong video na to. Ayan, so itong sa akin is 1 ml na syringe, tapos tinanggal ko yung matawag doon, yung karayom para lumaki yung butas niya mga dre. Pero yung iba ginagawa nila, kumukuha sila ng 5 ml o kaya naman 10 ml na syringe tapos nilalagyan nila ng hose. Ayan. So ito na para sa unang buga. Let's go. Ayan. Yung iba nagtataka ako, binibilisan nila binibigla nila yung pagsubo Pero ako sa akin dahan-dahan lang dahil first time lang. Alam niyo naman sa mga first time, dahan-dahan lang mga tol. Nang iniisip ko, nag-iisip ko ng ibang makulit Ayan. So, ulit-ulitin lang natin yung proseso hanggang sa mapuno yung buksi ng ating sisiw or YB para ginagawa to mga dre. Pwedeng gawin to sa mga 14 days or 2 weeks na YB para matulungan din natin yung parents or yung mga breeder natin para hindi sila malaspag masyado. Dahil kung mapapansin nyo, laging gutom yung mga breeder mga dre. Mapakak man yan hen is laging gutom, patay gutom talaga malala. Yung pag nakita ka ng kalapate mo, nagwawala na sila sa kulungan dahil akala nila papakainin mo sila. Ayan, mga tol. Ayan, medyo malikot na tong YB na to. 18 days ba naman Ayan. Medyo malikot na. So, pag nakita kong tumuka-tuka na to, sumasabay na sa pagkain ng magulang nila, papawalan ko na to, i-separate ko na. So, nire-ready ko na yung micro-loaf ko. Ayan, yung VIP loaf na hanggang 3 lang yung maximum. Dahil para matutukan ko, mafokusan ko. Ayan. Mas iba pa rin talaga pag kapag konti lang yung ilalaban mo. Marami kang kalapate pero konti lang yung ilalaban mo, mas matututukan mo siya, mga dre. Ayan ulit-ulitin lang natin to, mga tol. Yan, hanggang sa papuno yung bukse. Tapos mamaya ipapakita ko rin sa inyo yung practice ko sa pagpapabatcher or viewing. Style ko ng pag-viewing sa mga medyo may edad ng kalapati na nabili ko sa Tiangge, mga tol. Alright, ayan likot-likot no? Yo, what is up guys? It's your boy Trekkilof here, nagbabalik para sa isa na namang malupit na kalapati vlogs. And for today's video ay ibabahagi ko sa inyo ang aking kasanayan sa pagpapabatcher ng kalapate. Kung naaalala nyo si Oreo guys, hindi natin siya binread. Nabili lang natin siya sa Pet Tiangge, mga dre. Pero napabatcher natin siya. Actually, sabi nga nung nagtitinda is hindi naman siya YB, pero pwede nang pang breed. So, yung edad niya is nasa middle age. Hindi YB, pero hindi rin yung sobrang tanda. So, siguro wala pa siyang 1 taon. Sabihin na natin na mga 6 months, ganyan. Tansya ko sa itsura niya. Mga nasa 6 months na siya. Pero napabatcher pa natin at tinotos-tos pa natin siya. Sinasama-sama natin siya sa tos, mga dre.
So ngayon etong mga bago nating kalapate is pakita ko sa inyo paano magpa-batcher ng mga kalapate. And at the same time, tara magpakain muna tayo. Yan. So unang bagay na dapat tandaan mga dre, kapag magpapa-batcher kayo ng kalapate, kailangan nakakakain sila ng maayos. No? Iyan ang number 1 kasi kapag nagugutom yung mga kalapate, maglalayas talaga sa'yo yan. Kapag may pagkakataon sila na makalabas ng loft. Nga pala, meron akong dalawang scoop. Ayan. Isa maliit, isa malaki. Ito, ang sukat nito is dalawang ganito. Ayan, dalawang ganito. So, dahil meron silang 4 yung nandito sa kaliwa, gamit ako ng dalawang scoop na ganito. Ayan. Kaso yung nasa kabila is nakikikain. So eto guys, gagamitin natin to, ilalagay natin dito yung 4 na iti-training natin na hindi naman masyadong YB. May edad na. Yan. Lalagay natin sila dito. Dito sa kaliwa, yung mga possible hen at saka proven hen. So 3 yung kukunin natin dito. Etong isang tanda na talaga to eh. So bali 3 yung maiti-training natin. May nagrebelding isa. Ayan. So meron tayo ditong panungkit. Ayan. Ayan. Dalalit. Yan. Nandiyan sila sa bubong. Guys, yan yung pinaka-viewing nila. Ilalabas natin yung mga kalapating kasama nila sa loft na batcher na. Yan. Tapos, ito pa. Ayan, ganyan lang guys. Bali, ganyan lang yung magiging practice nila. Ganun lang yung magpa-batcher. Ulit-ulitin nyo lang yung proseso na ganyan. Paulit-ulit lang yan, ganyan. Bu-viewing nyo sila. Bibigyan nyo sila ng maayos na pagkain. Bubusugin nyo. Yan. Saan kaya napunta yung isa? Doon eh. Andoon? Tapos